sa pagpapatuloy ng ating istorya. Pagkatapos ng 3 araw, naghintay ang buong Spirit Sword Sect sa isang napakahalagang okasyon, ang kasal ni Wang Yang at Ye Linlang, sa kanilang matingkad na pulang kasuutan. Nakatindig ng buong galang ang mga alagad habang iniisip ang napakalayong Shang Empire. Isang alagad ang nagtanong, paano tayo makakarating doon? Ngunit isang disipulo sa gilid ang sumagot ng may kumpiyansa, huwag kang mag-alala, tiyak na inihanda na ng master at ng mga elder ang lahat. Sa labas, tahimik na nakatayo si Wang Yang at ang national teacher, kapwa nagmamasid sa paligid. Sa alapaap ng pag-aabang, tinanong ng national teacher ang makapangyarihang leader, kamahalan, bakit hindi pa dumarating ang prosesyon ng kasal? Ngunit nanatiling kalmado si Wang Yang, isang banayad ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Huwag mag-alala, aniya, malapit na ito. At sa sandaling yon, isang nakasisilaw na tanawin ang bumungad sa langit, isang gintong karwahe, kasing ningning ng araw, ang lumitaw, hinahatak ng 3 dalisay na puting Pegasus. Ang kanilang mga pakpak ay kumikinang sa liwanag ng araw. Mula sa mga ulap, lumitaw ang spirit system at nagtanong, hindi ba't Randy at napakagarbo ng prosesyon ng kasal na ito, Host Lord? Nagningning ang mga mata ni Wang Yang habang pinagmasdan ang dumating na karwahe. Isang hanay ng mga Rolls Royce, kahanga-hanga, bulong niya. Sa gilid, hindi pa rin makapaniwala ang State Master, halos nangangatog ang tinig sa pagkamangha. Paano nagkaroon ng ganito karaming 6 na Dragon Imperial Chariot? Ngunit si Wang Yang, taglay ang tiyak na determinasyon, ay ngumiti ng mahina. National Teacher, dumating na ang itinakdang oras, panahon na para tayo'y umalis. Nang bumaba ang Imperial Chariot, walang pag-aatubili silang sumakay. Sa ilalim, sabay-sabay na sumigaw ang mga alagad, mabuhay ang Supreme Master. Samantala, sa kabilang dako ng Shang Empire, nakaupo si Ye Linlang sa loob ng kanyang silid. Ang kanyang puso ay puno ng pananabik at pag-aalala. Kahit handa na siya sa seremonya, hindi mapigil ng kanyang isip na magtanong, bakit hindi pa dumarating ang National Emperor? Hanggang sa isang biglaang anunsyo ang nag-echo sa hangin, ang national ruler ay dumating na. Napakislat si Ye Linlang sa kanyang kinauupuan, ang pisngi niya ay nagkulay rosas sa di inaasahang balita, agad niyang hinawakan ang belo sa kanyang ulo, ang kanyang tinig ay pabulong sa sarili, siya ba ang susando sa akin? Sa loob ng silid, nagmadaling lumapit ang katulong at maingat na bamulong, Your Majesty, huwag mong tatanggalin ang belo, ngunit sa sandaling yon, si Wang Yang ay pumasok isang figura ng kahinahunan at lakas. Tumindig siya sa harap ng kanyang magiging asawa, ang kanyang titig ay nahulog sa pulang belo na bumabalot sa kagandahan ni Ye Linlang, hindi niya mapigilan ang init sa kanyang pisngi, at sa loob-loob niya ay naglalaro ang isang nag-aalab na pagkamangha, hindi ko inasahan na pagkatapos ng lahat, magkakaroon ako ng ganitong kagandang asawa. Isang malumanay na hakbang, at lumapit siya, hinawakan ng kamay ni Ye Linlang, at may banayad na tinig na nagtanong, Mahal, dumating na ang maswerteng oras, handa ka bang samahan ako sa habang buhay? Sa kabila ng halatang kaba, nagningning ang mga mata ni Ye Linlang, at sa isang mahinhin ngunit matatag na tinig, sumagot siya, oo, handa ako. Dahan-daang itinaas ni Wang Yang ang belo, at sa unti-unting pagbubukas nito, nagtagpo ang kanilang mga mata, isang tahimik na sandali ng pagkapukaw, ng kapalaran na isinulat sa langit, na mula si Ye Linlang at may bahagyang ngiti habang tinawag siya, asawa. Sa tanawing ito, halos mapaluha si Wang Yang sa labis na paghanga, ang ganda talaga ng aking asawa, bulong niya sa sarili, punong-puno ng damdamin. Hawak ang kamay ni Ye Linlang, sabay silang lumabas, at sa sandaling yun, bumalat ang sigaw ng mga tao sa paligid, nais naming ipagkaloob sa emperador at emperadress ang isang walang hanggang pagsasama, naway magkaroon sila ng mahabang buhay na puno ng kaligayahan. Ngunit sa labas, nang matano ni Ye Linlang ang 6 na Dragon Imperial Chariot na nakalutang sa himpapawid, napatigil siya. Ito. Bigla, nawalan siya ng balanse, isang mahinang sigaw ang lumabas sa kanyang labi. Ngunit bago pa siya bumagsak, mabilis siyang sinalo ni Wang Yang, walang pag-aalinlangan siyang binuhat, at sa isang iglap, lumipad silang dalawa patungo sa chariot. Ngumiti ng bahagya si Wang Yang at may pabirong sinabi, sasakay pa lang tayo sa karwahe. Hindi pa sa silid pag-aasawa, o baka sabik ka na rin doon. Nahiya si Ye Linlang sa kanyang mga sinabi, pabirong itinoon niya ang kanyang tingin sa asawa, nagkulay rosas ang kanyang pisngi, asawa ko, ikaw, pinaglalaroan mo talaga ako. Ngunit bago pa magpatuloy ang kanilang masasayang saglit, isang nakakabinging kidlat ang bumagsak mula sa langit, lumingon si Wang Yang, bumagsak ang kanyang ekspresyon, isang hindi inaasahang pagbabago sa kanilang kapalaran.
Sa loob ng silid, nagtaka si Lu Qingyao at ang national teacher, may pag-aalinlangan nilang iniangat ang kurtina at sumilip palabas. Ano ito? Tanong nila, habol ang kanilang hininga sa biglaang pagbabago ng paligid. Samantala, mahinang tinawag ni Yelin Lang ang kanyang asawa. Asawa ko, baka may dumating mula sa Xuanyu Empire, may bahagyang kaba sa kanyang tinig. Mariing tinitigan ni Wang Yang ang nagbabadyang panganib sa labas, ang kanyang ekspresyon ay matigas. Talagang magaling sila pumili ng araw, aniya, puno ng paniniyak, huwag mag-alala, aking asawa, babalik din ako agad. At sa sandaling yon, mula sa kalangitan, lumitaw ang isang babaeng may matinding presensya, hawak niya ang isang mahaba at makinang na sibat, ang kanyang titig ay matalim, tumatagos sa hangin, sa likuran niya, si Qi Wenyuan ay tumindig, malalim ang buntong hininga, tulad ng isang taong alam na hindi na maiiwasan ang tadhana. Sa huli, hindi ito naiwasan, bulong niya sa sarili, kailangang tapusin ng emperor ang lahat. Sa kabilang panig, isang lalaking may gintong buhok, kasama sina Jiang Yangqi at Song Tai, ay nagsanib puwersa, naghanda silang wasakin ang matibay na formation barrier na bumabalot sa kaharian. Sa gitna ng pagsisikap, nagngit-ngit si Jiang Yangqi, tinig na puno ng inis, putya, mas matigas pa itong balutong pagong ngayon kaysa noong nakaraan, nakakainis talaga. Samantala, matama na pinagmasdan ni Wang Yang ang babaeng may sibat, kasabay ng pagharap kay Lord Qi Wenyuan. Sa isang iglap, lumingon ng bahagya si Qi Wenyuan, isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Mr. Wang Yang, matagal na tayong hindi nagkita, kumusta ka? Ngunit hindi nagpatinag si Wang Yang, tumitig siya ng mariin, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng paninindigan. Itigil mo yang plastik mong ugali, Qi Wenyuan. Nilapastangan mo ang sarili mong salita at walang humpay mong ginambala ang kapayapaan ng dakilang Sheng na dinastiya. Iwinagayway ni Qi Wenyuan ang kanyang kamay, ang kanyang ekspresyon ay di nagbabago, mahirap suwayin ang utos ng emperador. Ginoong Wang Yang, basta't ibigay ninyo sa amin si Imperatrice Yelin Lang, handa akong magbigay ng anumang kapalit. Mabilis na lumamig ang ekspresyon ni Wang Yang, walang pag-aalinlangan. Hinugot niya ang kanyang divine sword, isang nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang tumawa ng mapang uyam. Bayad, aniya, tinig na puno ng panunuya, ngayon ay araw ng kasal ko at ng Imperatrice, ayokong makakita ng dugo, pero dahil sa pagiging agresibo ng inyong dinastiyang Xuanyu, wala ni isa sa inyo ang makakatakas ngayon. Sa gilid, yumuko si Qi Wenyuan, nagmakaawa kay Lord Huexen. Lord Huexen, maaari po bang ako muna ang humawak sa usaping ito? Payag po ba kayo? Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalalang bumalat sa hangin. Malamig na sumagot si Lord Huexen, walang emosyon sa kanyang boses. Sige, sa utos na yun, walang pag-aatubili, itinaas ni Qi Wenyuan ang kanyang kamay, sumigaw ng may kasigasigan. Tatlong general, tulungan niyo ako, maghanda ng formation. Agad na lumipad ang tatlong general, ang kanilang mga presensya ay bumalat sa paligid na tila bagyong paparating. Sa sandaling yun, si Qi Wenyuan ay tumindig, ang kanyang daliri ay pinagsama habang sinimulan niyang bumulong, isang makapangyarihang incantation ang pumuno sa hangin. Asher Dragon, Source, White Tiger, Roars, Vermilion Bird, Dances, Black Tortoise, Guard, apat na simbolo, pakinggan ang utos ko. Sa isang iglap, mula sa kalangitan, sumambulat ang nakakatakot na enerhiya, ang apat na makapangyarihang simbolo ay lumitaw, bumalat kay Wang Yang, bumuo ng isang di matinag na formation. Ngunit sa halip na mataranta, lalo pang nagdilim ang ekspresyon ni Wang Yang, at sa isang iglap, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Mabuti, aniya, malamig at walang bakas ng pag-aalala. Narito na ang Asher Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, at Black Tortoise, pero sa paningin ko, mga ahas, pusa, ibon, at pagong lang ito. Sa isang bagsik ng galit, pinakawalan niya ang kanyang tunay na lakas, ang paligid ay biglang umugas sa kanyang nag-aapoy na enerhiya. Sumigaw ng buong lakas, panoorin niyo ako kung paano ko wawasakin ang mamunti ninyong formation. Nagliyab ang kanyang katawan sa matinding espiritual na enerhiya, tumalon siya sa ere, ang kanyang isip ay naglaro ng estratehiya, si Qi Wenyuan ang namumuno sa formation, kung siya ang maalis natin, tiyak na madudurog ang formation, di ba? At sa isang iglap, sumubsob si Wang Yang, ang kanyang divine sword ay nagninggas sa matinding kapangyarihan, binaba niya ito ng may napakalakas na puwersa. Tila hinati ang langit,
nakita ni Qi Wenyuan ang paparating na atake, nanlaki ang kanyang mga mata sa tindi ng enerhiya, isang masidhing takot ang bumalat sa kanyang puso, delikado, sigaw niya sa isip, masyadong malakas ang teknik na ito, sa gitna ng kanyang takot, desperado siyang sumigaw, tulungan niyo ako. Pagkatapos, lahat ng daloy ng espiritual na enerhiya ay sumalpok gamit ang mga teknikong Heavenly Nine Tribulation Sword, Heavenly Shattering Slash, at 4 na Sacred Beast Demon Subduang Suppression Array. Kasama ang Asher Dragon Manifestation, hindi nagtagal, ang dalawang pag-atake ay parehong nagnawasak at nagkapiraso-piraso. Sa sandaling bumagsak ang Four Symbols Formation, si Qi Wenyuan ay dumura ng dugo, ang kanyang katawan nanginginig sa matinding pinsala, ngunit sa kabila ng hapdi, isang matibay na diwa ang bumalat sa kanyang isipan. Napakalakas ng teknik na espadang yun, kung hindi dahil sa proteksyon ng formation ko, malamang wala na ako ngayon. Tumindig siya, pilit iniiwasan ang panghihina, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Samantala, si Wang Yang ay nanlilisik ang mga mata, mahigpit ang hawak sa kanyang espada habang iniisip ang masamang sekta na gumamit ng ganitong klase ng porma sayon, buwisit. Ang ganitong uri ng porma sayon ay hindi pangkaraniwang teknik, dapat kanina pa nasugatan ko si Qi Wenyuan sa Heavenly Slash. Sa ibaba, nakamasid si Yelin lang, ang kanyang puso puno ng pangamba. Hindi niya kayang tumayo lamang habang ang kataas-taasang pinuno ay nakikipaglaban ng mag-isa. Sa isang utos, inilahad niya ang kamay, dalhin ninyo sa akin ang aking espadang Phoenix Feather Crimson Sky, hindi ko hahayaang manaig ang formation na ito. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang kamay ang pumihil sa kanya, ang national teacher mismo, kamahalan, huwag po, ang 4 na simbolo ng pormasyong pansupil demonyo ay hindi simpleng teknik, likha ito ng banal na lupain ng kalangitang malalim, at tanging mula sa loob ito maaaring wasakin maliban kung ang kultibasyon ay nasa supreme realm. Si Yelin lang ay napakagat-labi, nag-aapoy ang kanyang diwa, kung ganon, maghihintay na lang tayo habang inaapi ang kataas-taasang pinuno ng Xuanyu Empire. Muling nagbigay lakas ng loob ang national teacher, kamahalan, huwag kayong mag-alala, ang kultibasyon at pundasyon ni Pinunong Wang Yang ay hindi masukat, tiyak na makakahanap siya ng paraan upang wasakin ang formation. Samantala, sa itaas, nagmamasid si Wang Yang sa dagwang katawan ni Qi Wenyuan, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin, ang mga sugat nito, hindi pangkaraniwang gumaling ng mabilis. Ano ito? Ang formation ba ang nagpapagaling sa kanya? Napakahalaga ng laban na ito. Hindi ako maaaring magpabeya, kailangan kong magpursige pa. Sa nagbabagang hangin ng labanan, muling itinaas ni Wang Yang ang kanyang espada, ang liwanag nito nag-aapoy na tila nagmula sa mismong langit, sa isang malakas na tinig, isinumpa niya ang kanyang susunod na galaw. Heavenly Transformation 9 Epic Sword, Reincarnation. Isang matinding puwersa ang bumalat sa paligid, ang mismong hangin nag-vibrate sa enerhiyang dumadaloy mula sa kanyang espada, itinutok niya ito sa formation, ang kanyang mga mata nagliliyab sa determinasyon. Tingnan natin kung paano niyo ito tatanggapin, mariin niyang sinugod ang Four Symbols Formation, ang kanyang espada nagliliyab ng walang kapantay na enerhiya, ngunit hindi nagpatinag si Qi Wenyuan, napatingala siya, isang nagngangalit na sigaw ang pumailan lang. Huwag kang magmalaki, sa isang utos, kumilos ang Four Symbols Formation, nagbabanta ng matinding pag-atake, ngunit si Wang Yang ay hindi natinag. Itinaas niya ang espada at hinarang ang paparating na puwersa, habang sumisalag sa matinding pagsalakay, naglaro ang kanyang isipan. Mukhang kailangan kong mag-isip ng paraan para sirain ito. Sa isang iglap, mula sa kawalan, lumitaw ang System Spirit, kumikislap sa banal na enerhiya. Host Lord, huwag mag-alala, naisip ko na ang paraan para masira ang formation para sa iyo. Mula sa Four Symbols Formation, nag-alab ang mga Sacred Beast, isang nag-aapoy na atake ang sumugod sa kanya, ngunit si Wang Yang ay mabilis na umilag, ang kanyang diwa matalas. Tingnan natin kung anong paraan ang naisip mo, ang spiritual energy system ay kumilos, isang banal na kapangyarihan ang bumalat sa paligid. Natukoy ang matinding hangarin ng host na wasakin ang formation, ipinagkakaloob ang gantimpalang antas banal, mata ng langit. Sa isang mahiwagang galaw, iniunat ng System Spirit ang kanyang maliit na kamay. Ayan na, sa sandaling yun, isinara ni Wang Yang ang kanyang mga mata, hinihigop ang lihim na paraan mula sa sistema, isang matinding enerhiya ang bumalat sa kanyang katawan, at nang muli niyang imulat ang kanyang paningin, isang matalas na pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan. Akala ko noon ay ang fiery golden eyes ni Sun Wukong ang kailangan, pero ang totoo pala, ito ay ang mata ng langit ni Yang Jian. Sa malamig na tinig, walang emosyon niyang sinabi.
Ayos, tingnan natin ngayon kung nasaan ang kahinaan ng pormasyong pagong na ito. Sa isang galaw, tumuon ang kanyang paningin sa apat na tao na bumubuo ng apat na sulok ng Four Symbols Formation, mariin niyang binuksan ang kanyang heavenly eye, at isang matalim na sigaw ang bumalot sa labanan. Nahanap ko na, sa hindi na mapipigilan pang sigla, hinugot niya ang kanyang kapangyarihan, at sa isang matinding atake, ginamit niya ang teknikong Heavenly Nine Tribulation Sword, Celestial Spirit Slash. Sa sandaling yun, nang tamaan ang pinakamatinding bahagi ng formation, isang dagandong ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Lahat ng tatlong general sa formation ay napaatras, nagsuka ng dugo, ang kanilang mga mukha puno ng pagkagulat at takot. Sa isang iglap, bumagsak ang realm ni Jiang Yangqi. Mula sa mataas na antas ng Great Emperor Realm, bumaba siya sa Immortal King mid-tier. Ang kanyang buong katawan ay nanghina, nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa dugo sa kanyang palad. Ano ang nangyari? Paano bumagsak ang realm ko? Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabigla, ngunit bago pa siya makahanap ng sagot, isang malamig na presensya ang lumitaw sa kanyang likuran. Si Wang Yang, ang kanyang mga mata nagliliyab sa determinasyon, ang kanyang espada naglalarawan ng nakamamatay na kapangyarihan. Salamat sa pag-alala sa akin, bago ka mamatay. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Wang Yang bago pa man mabuo ni Jiang Yangqi ang kanyang mga salita. Sa isang brutal na galaw, isang walang patawad na atake ang bumalat sa kanya, isang puwersang hindi niya kayang salagin. Walang segundong sinayang si Wang Yang, ang kanyang diwa ay hindi na para magpahinga, isinagawa niya ang pinakamatindi niyang teknik, Heavenly Nine Tribulation Sword, Celestial Shift, sa isang kisap mata at nagbabagang momentum, agad niyang pinaghiwa ang lalaking may gintong buhok, si Song Tai. Sa gitna ng nag-aapoy na laban, si Qi Wenyuan ay humawak sa kanyang sugatang dibdib, dama ang matinding panghihina habang ang kanyang cultivation realm ay bumagsak mula sa Great Emperor 5th Stage patungo sa Emperor Initial Stage, pinagkagat niya ang kanyang mga ngipin, pilit nilalabanan ang sakit, habang lihim na nag-iisip. Ganito pala ang tunay na lakas ni Wang Yang, nakakakilabot. Sa sandaling yun, itinataas ni Wang Yang ang kanyang espada, ang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon, isang huling pag-atake ang kanyang pinakawalan, ang nakamamatay na teknik, Heaven's Nine Tribulation Sword, Thunderstorm Break. Ngunit bago pa man tumama ang atake, isang dambuhalang sibat ang sumalubong sa kanyang espada, nagliliyab ng enerhiya at pilit itong pinigilan, ang biglaang pagharang ay nagpatilapon kay Wang Yang, napilitang umatras upang suriin ang bagong panganib. Mula sa alikabok, isang figure ang humakbang palapit, si Lord Huexen, walang bahid ng emosyon sa kanyang malamig na mukha, tahimik siyang tumitig bago nagwika, "Hindi ko hahayaang patayin mo ang left minister." Mariing tumitig si Wang Yang, pinag-aralan ng kalabang hamarang sa kanyang atake, sa matinding pagkamangha, nagwika siya, "Kanang Ministro Huexen, hindi ka panipaniwala ang bilis mo, napigilan mo ang aking heaven-deriving Nine Tribulation Sword, nang ganoon kadali, anong antas ang iyong cultivation?" Biglang lumitaw ang spirit system, formal ngunit may bahid ng inis. "Host Lord, hindi ba't mayroong kang divine eye, gamitin mo upang malaman ang cultivation realm ng kalaban." Agad niyang ginamit ang divine eye, ngunit imbes na ang cultivation realm ni Huexen ang makita, isang hindi inaasahang bagay ang lumitaw, light pink na underwear. Nagkaroon ng matinding nosebleed si Wang Yang, sa isip-isip niya. Light pink pala, medyo malakas ang contrast. Nang makita ito, suminghal ang spirit system, puno ng pagkadismaya. "Host Lord, mali ang paggamit mo, yan ay divine X-ray function." Samantala, nag-init ang mukha ni Huexen, nagdilim ang mga mata, at bigla ang sumigaw, "Manyak, mamatay ka." Hindi natinag si Wang Yang, na natiling walang ekspresyon, ngunit sa loob-loob niya, nahihiya pala siya, akala ko ba parang blow-up doll lang siya? Sa isang iglap, lumundag si Huexen, itinulak ang sibat, isang brutal na pagsalakay. Ngunit mabilis itong hinarang ni Wang Yang gamit ang kanyang espada, sa matinding sagupaan, nagningning ang kanilang enerhiya. Great Emperor Realm 8th Stage si Huexen, habang si Wang Yang ay nasa Great Emperor Realm 4th Stage, isang matinding agwat, ngunit hindi siya natinag. Nang makitang naghahanda na si Huexen sa isang mas malakas na teknik, tumigas ang ekspresyon ni Wang Yang, buong tapang na sinalubong ito. Star Spear Decision, isang matinding pagpapaulan ng enerhiya ang tumama kay Wang Yang. Ngunit hindi siya umatras, pinagkagat niya ang kanyang ngipin, itinayo ang espada, at buong lakas na sumugod upang tapatan ang pag-atake. Sa isang matalim na lundag, umatras si Wang Yang,
hinahabol ang hininga habang pinag-aaralan ang lakas ng kanyang kalaban. Sa isip-isip niya, malakas talaga ang Great Emperor Realm 8th Stage, hindi ko pwedeng baliwalain ito. Mula sa gilid, lumipad si Qi Wenyuan, may bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig. Ginoo Wang Yang, sumuko ka na, si Right Minister Huexen ay may kapangyarihang wasakin ng isang bansa, hindi mo siya matatalo. Ngunit sa halip na pakinggan ang babala, isang matalim na tingin ang ibinigay ni Wang Yang, puno ng puot at determinasyon. Tumahimik ka, hindi ko kailangan ng payo ng isang talunan. Kasabay ng kanyang sigaw, pinakawalan niya ang kanyang teknikong Heavenly Evolution 9 Tribulation Spirit Sword Slash, pumutok pabalik ang enerhiya ng kanyang espada, bumalat ng matinding puwersa sa hangin, at tumama kay Qi Wenyuan, nagpalabas ng dugo sa kanyang labi. Hindi pinalampas ni Huexen ang pagkakataon, agad siyang sumugod, ang sibat niya'y kumikislap sa ilalim ng araw, ngunit isang matulin na ilag ang ginawa ni Wang Yang. Subalit hindi siya tinigilan ni Huexen, muling umatake ito gamit ang Celestial Spear Technique, Solar Comet Strike, isang papalapit na enerhiya na kayang punitin ang langit. Nagulat si Wang Yang, hindi dahil sa lakas ng atake kundi sa kakaibang bagay na napansin niya. Napakalambot ng katawan na ito, posible kayang isa lang siyang inflatable doll. Ngunit bago pa man siya tuluyang mahulog sa pag-iisip, isang matinding babala ang dumating mula sa System Spirit. Host Lord, ingat sa sibat, nagising si Wang Yang mula sa kanyang pagmumuni-muni, at agad na nagdepensa. Na-distract ako sa katawan niya, muntik na akong mabiktima dun . Sa pagbalik ng kanyang atensyon, muling tinapunan niya ng tingin si Huexen at nagwika, puno ng kumpiyansa. Ang Great Emperor Realm 8th Stage ay may limitasyon din pala, interesting. Sa likuran, sabik na nagkomento ang System Spirit, nag-aalok ng isang posibleng solusyon. Host Lord, pwede mong gamitin ang secret technique para umabot ka sa Supreme Realm. Ngunit ngumiti si Wang Yang, puno ng kasiyahan sa laban, at tumanggi. Kung gagamitin ko ang cheat skill, mawawalan ako ng excitement, laruin ko muna siya ng konti. Sa puntong yon, hindi na nagpilit pa ang System Spirit, tila sanay na sa estilo ng kanyang master. Alam ko namang ayaw mo ng style na instant domination. Bigla, isang alaala ang lumitaw sa isip ni Wang Yang. Mabilis siyang nagtanong sa System Spirit, oo nga pala, marami akong naimbak na merit points dati. Pwede ko ba itong gamitin? Walang pag-aalinlangan. Tumugon ang System Spirit, inilalahad ang kanyang kamay na mistulang isang seremonya. Ayon sa pagsusuri, balak mong i-convert ang merit value. Pagkatapos, ang spirit sistema ay nag-abiso, ipinagkakaloob na ngayon ang gantimpala, isang kopya ng banal na antas na pamamaraan sa puso, Merit Saint Profound Record. Nang makita itong napangiti si Wang Yang, nagningning ang kanyang mga mata sa labis na kasiyahan. Sa wakas, magagamit ko rin ang merit value na ito, mabilis niyang iniutos, cultivate. Sa isang kisap mata, muling umalingaw-ngaw ang sagot ng sistema, dahil sa iyong cultivation, ang iyong Merit Dharma Body Realm ay lumundag patungo sa Imperial 9th level, mula sa dating antas, sumirit ang kanyang kapangyarihan, dumadagundong sa buong sansinukob. Personal na kultibasyon, dakilang emperador ika-4 na antas plus katawang Dharma ng kabutihan, Panginoong Emperador ika-9 na antas, host, ang kasalukuyan mong lakas ay hindi na kailanman bababa sa isang Supreme Realm. Tumayo si Wang Yang, puno ng di matatawarang kumpiyansa, tumingin siya kay Lord Huexen, ang Right Minister ng Xuanyu Empire, at may di matitinag na ningning sa kanyang mga mata. Kung gayon, mabuti, panahon na upang subukan ang ating mga kakayahan. Nang makita ito, kumunat ang noo ni Huexen, hindi makapaniwala sa nangyari, bakit ka naging mas malakas? Ngumiti si Wang Yang at itinaas ang kanyang kamay, damaang dumadaloy na kapangyarihan sa palad. Gaano ba talaga ako kalakas ngayon? Subukan mong nalang alamin. Nagsimulang umalab si Huexen sa matinding galit, naghahanap ka ng kamatayan, sa isang iglap, pinakawalan niya ang Starlight Spear Art Blazing Meteor, sumiklab ang kalangitan, pamatak ang ningning na parang bumabagsak na tala mula sa sansinukob. Ngunit hindi natinag si Wang Yang, payapang itinaas ang kanyang banal na espada, bumubulong ng isang misteryosong teknik. Paanong makakapantay ang isang alitap-tap sa araw at buwan? Sa sandaling yun, isang nag-aapoy na galaw, winika niya ang Heavenly Transformation 9 Tribulation Sword Solar Eclipse / bumangis ang enerhiya, sumilakbo ang kapangyarihan, isang puwersang hindi kayang salagin. Napaatras si Huexen, hindi makapaniwala, bumagsak ang sibat mula sa kanyang kamay. Agad itong sinunggaban nito ni Wang Yang, at lumitaw ang spirit sistema,
waring bamantong hininga. Naku, isang sibat na antas banal pala ito, hindi ko inaasahan, sayang at sirana, kaya kapangyarihang antas immortal na lang ang naibubuga nito. Samantala, sumigaw ng malakas si Huexen puno ng panggigipuspos, ang treasure ko, ibalik mo. Ngunit ngumiti lang si Wang Yang, itinaas ang kanyang espada ng may casual na tikas, ang mabuting bata ay hindi dapat naglalaro ng matalim, ako na ang bahala rito para sa iyo. Nang marinig ito, nagngit-ngit si Huexen, nagngangalit ang ngipin sa galit, salbahi ka. Tuluyang sumugod ito, parang isang mabangis na hayop at sumigaw, malaswa ka, ibalik mo yan, ngunit, hinadlangan lang siya ni Wang Yang gamit ang isang kamay lamang. Napailing si Wang Yang, bakit parang naging bata si Huexen, kontrolado ang kanyang isipan, pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay na napapalibutan ng enerhiya, sa isip niya, sige, uunahin ko na lang siyang supulan. Sa isang malakas na galaw, hinawakan niya si Huexen sa balikat, at dali-daling sinuntok ang bituka nito para mawala ng malay. Sa sandaling yon, napabuntong hininga ang spirit sistema, Host Lord, hindi mo man lang pinahahalagahan ang ganda at hiyas. Napailing si Wang Yang ng bahagya, hindi na tinag habang karga-karga si Huexen, malupit ba ako? 8th grade Great Emperor Realm siya, huwag kang magsalita ng sarkastiko, imbes na magkomento, isipin mo na lang kung paano natin siya tatalien. Biglang sumigla ang spirit system, binabati ang host sa matagumpay na pagkatalo sa sinaunang espiritong manika, nakamit ang immortal binding rope, at isang banal na antas na pamamaraan sa puso. Sa harap ng dalawang mahiwagang sandata, tinitigan ni Wang Yang ang immortal binding rope, pinagninilayan ang enerhiyang bumabalot dito, ngunit ang kanyang atensyon ay agad na nakuha ng isang bagay, ang misteryosong aklat ng Saint Great Heart Method. Maganda ang immortal binding rope, pero bakit tila napakalihim ng librong ito? Mula sa kawalan, lumitaw ang spirit sistema, nakataas ang braso na tila ipinagmamalaki ang sarili, Host Lord, ang sistemang ito ay laging nagbibigay ng bagay na angkop sa iyo. Ngunit nang mabasa ni Wang Yang ang unang linya sa aklat, Fixing and Maintaining the Doll, napailing siya, lintik na sistema. Ang ganitong klaseng pamamaraan ba sa puso ay papasa sa sensura? Mabilis na sumagot ang spirit sistema, mistulang nagbabaliwala sa pag-aalinlangan. Host Lord, maliit na bagay lang yan, ako na ang bahala. At agad na pinalitan ang title ng libro nito. Nang makita ito, agad na nagkomento si Wang Yang, ayan, ganyan nga, pero medyo simple ang itsura, ha? Samantala, mula sa likod, isang sigaw ang pumailan lang, si Qi Wenyuan, punong-puno ng pagkabalisa, Ginoong Wang Yang, sandali lang po, si Panginoong Huexen ay haligi ng aming dinastiyang Xuanyu, pakiusap, huwag niyo po siyang dalhin, ako na lang po ang mamatay kapalit ni Panginoong Huexen. Ngunit malamig na natawa si Wang Yang, taglay ang isang mapanganib na ningning sa kanyang mga mata. Ikaw, hindi ba't mas magiging kapaki-pakinabang ka kung ikaw ang magdadala ng mensahe sa Xuanyu Emperor? Sabihin mo sa kanya, ang aking pasasalamat, at ang malaking regalo na ipapadala ko sa aking kasal. Nagbago ang kanyang ekspresyon, ang dating malamig na tawa ay naging naglalagablab na galit. At kung maglakas loob pa siyang dumating dito, wawasakin ko ang Xuanyu Empire. Nag-apoy at nagpakawala siya ng malakas na aura, dumilim ang kanyang mukha, at sa isang mabagsik na tinig, muling nagsalita, bumalik ka at sabihin mo sa hayop na emperador ng Xuanyu, wawasakin ko ang dinastiyang Xuanyu sa loob ng ilang araw. Nang marinig ito, nanlumo si Qi Wenyuan, ngunit walang magawa kundi tumango, ako po ay magdadala ng mensahe. Sa isang kumpas, agad na naglaho si Wang Yang, bitbit si Huexen at bumaba, kung saan sinalubong siya ng isang nag-aalalang tinig, ang kanyang asawa, si Yelin Lang. Asawa ko, nasugatan ka ba sa labanan? Nag-alala ako ng husto. Mula sa gilid, natawa ang national teacher, kamahalan, nilipol ng kataas-taasang pinuno ang mga kaaway kanina. Tiyak na nasa mabuti siyang kalagayan. Ngunit walang awa si Wang Yang, sa isang galaw, inihagis niya si Huexen sa lupa. Samantala, lumapit si Liu Qingyao, tanong sa tinig, Supreme Sect Ancestor, sino po ito? Ito ang Right Minister ng Xuanyu Empire, ngayon ay bihag dahil natalo sa akin, sagot ni Wang Yang, walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa lupa, namumula sa galit si Huexen, sumisigaw ng buong lakas. Gago ka, pakawalan mo ako. Hindi nag-aksaya ng salita si Wang Yang, sa isang galaw, sinarahan niya ang bibig nito at nagwika, pinigilan ko na ang kanyang cultivation sa Immortal King Realm, humanap muna kayo ng lugar para ikulong siya, ako na ang baalang humarap sa kanya mamaya.
Mula sa gilid, yumuko ang isang alalay, "Lord, ipagkatiwala niyo po siya sa akin." Ngumiti si Wang Yang, saka lumingon kay Yelin Lang, sa isang matamis ngunit matatag na tinig. Binigkas niya ang mga salitang Bam-alot sa kahuli-hulihang yugto ng kanilang araw. "Mahal," dinampot niya ang kanyang asawa, itinataas, pinalilibing sa kanyang bisig at nagwika, "Pumasok na tayo sa sasakyan, hindi natin dapat ipagpaliban ang maswerteng oras ng ating kasal." Sa sandaling ito, namula si Yelin Lang, tinakpan ang kanyang mukha gamit ang isang pamaypay, bago ba ang ulong ng mahina, "Susunod ako sa desisyon ng aking asawa."